You're listening to Coexist Podcast with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Brad. So, welcome sa Season 2 ng Coexist Podcast. Yun. Ang pinakamalaking pagbabago dito, yung lamesa namin, dati pa ganon. Ngayon, ginanon na namin. Mas maiksi na. Tsaka para mas maging conversational podcast to eh. Kasi kung mapapansin nila sa Season 1, parang mukhang lecture eh. Kasi nakaganon tayo, para tayong panel. Ang dating daan. Parang ang dating daan. So, ngayon, ganito tayo para mas mag-flow yung convo. Ano, energy update? Energy update. Ano pa bang nangyayari ngayon? Magkakaroon ng eclipse next month, November. October 14. Anong klaseng eclipse yan? Isang solar, isang lunar. So, dalawa sa buong October? Yes, October 14 and October... Nakalimutan ko isa eh. Wait. So, every time na merong eclipse, again, nagpa-purge yan, nagpe-pave ng way para sa mga pagbabago. Sa spirituality, hindi ina-advise na maligo ka sa buwan kapag may eclipse eh, kasi it's full of duality. Parang sinasabi ay naghahalo yung darkness sa liwanag. So pag naggabi, dapat wala ka na sa labas. Wag ka magpa hanggang umaga. wag ka yung tinatawag na moon shower, wag mo gagawin muna. Okay. Wag din daw titingin sa sa energy ng or sa buwan. Sa buwan. Okay. So yung ginagawa ng mga tao na nagse-shades pa, naglalagay ng film, titingnan yung eclipse, yari sila doon. Although sa akin ang argument ko sa sa spiritual community is that yung sun kasi ang sinisimbolize niyan is light. Ang moon naman ang sinisimbolize niya is love. So kung nag-e-eclipse, naghahalo yung love and light. Ako kasi non-dualistic teaching I subscribe to the non-dualistic eh. Hindi ako masyado naniniwala sa darkness or wala naman talagang darkness, parang ganon. So non-dualistic. Ano pa bang medyo maayos-ayos na yung energy dahil wala nang Mercury retrograde at saka wala nang Venus retrograde. Kamusta naman kayo? Diba? Kamusta yung 2 weeks ago? Natawa ako bigla. Marami. Kayo pa ba ng jowa mo? Si Tio Bray. Life update. Life update, wala naman. Nice lang. Life update, tatamaan siya ng Mercury sabihin retrograde na natin, sa Venus retrograde. Ina-align lang tayo sa tamang purpose. Yun lang. Ganun na lang sabihin natin. Yun ang pala, iiwan namin na tanong sa inyo, kayo pa ba ng jowa mo? Na-survive nyo ba? Comment down below. Pero Pinag-away ba kayo? At slight. na-resolve nyo ba at nag-grow kayo together? Or naghiwalay kayo? Pero ang alam ko kasi, lahat ng mga matitibay at meant to be na relasyon, sila pa din until now. Yung mga not meant to be, magigiba talaga. Tama. Pansinin nyo, yung mga kaibigan nyo, ang dami naghiwalay. The last, by the time na pinapanood nyo to will be 2 weeks from now nang sinushoot namin. By the time maybe na 1 week. to, Maybe 1 week. Hindi, may isa pa tayong may isa pa tayong Okay. So by the time na pinapanood nila to, this is being taped September 30. Yes. So when I said 2 weeks ago, September 14 yun, nung natapos yung mga retrograde. But technically, meron pang post-shadow yan hanggang last week. Yun. So, pansinin nyo yun. Balikan nyo yung mga energy na naramdaman nyo ng mga panahon na yan. Yan. Ano ba bang naka-retrograde ngayon? Pluto, malapit nang matapos. Yun. October 10. And then, si Saturn will station direct. Until December 30 ata. Magi-station direct na yung Saturn. So, pag nag-station direct, December pa ba? hindi ko Or na-check October? Pero pag nag-station direct na yung Saturn, yung mga gumawa ng mali sa inyo during this Saturn retrograde, doble-doble na yung marireceive nila na lesson sa universe and Palo. karma. Ay, naku, wag naman. May Wag palo. naman. May palo. So yung mga nanloko sa'yo, Tio Bray, good luck. Nako. Magla-lashback ngayon Di yan. naman. Di naman ang loko. Topic ba natin? Ano bang topic natin? So, ayun, may nag-request. Ayan, sorry hello, kuya. Dire-diretso lang yung rolling nyo. Sige. Sige, dire-diretso lang. So, may nag-request kasi sa atin na gusto daw nilang topic is about sa
pagyaman. So, gusto daw nila malaman kung paano yumaman. So, ito yung maganda kasi yung mga nakikinig sa atin, pwede silang mag-request. So, paano ba sila mag-request? Pwede kayo mag-comment sa aming TikTok or mag-comment kayo sa aming YouTube channel. Ano kami niyan? Kumbaga, inline kami siyempre sa gusto nyo at gusto nyong matutunan. So, importante yung comments nyo sa amin. Yeah. So, lalo na sa TikTok tsaka sa YouTube. Diba? So, ikaw, Tio Bray, paano ba yumaman? Hindi ko pa masabi paano kasi payaman pa lang tayo, hindi pa tayo mayaman. Pero, it's not a question of how para sa akin. Para sa akin, ready ka bang yumaman? Yun ang question Kung ready ka ba? Are you ready? Kasi para sa akin, ang pagyaman, nangyayari siya Nagpo-flow siya, nangyayari siya when you're ready, when you're, not unless manalo ka sa loto, tapos talagang pulubi ka or whatever, hindi mo alam gagawin ng pera. Pero tingnan mo kasi yung mga usual na yumayaman sa quick rich scheme, na tipong mga buwan pa lang, ubus na yung wealth, ubus na yung yaman. Para sa akin, the measure of wealth is not the money you make. It's how long you can sustain a particular lifestyle. Like for example, gaano mo ba katagal kayang i-sustain yung 100,000 a month na hindi ka nagtatrabaho? Para sa akin, yun yung measure of wealth. Ang question is, are you equipped with the knowledge of handling that wealth and maging mayaman? Yung talagang maging, kasi sina Henry C., sina Lucio Tan, tanggalan mo ng pera yan ngayon. Bukas, mayaman ulit yan Kasi yun yung tipong mga yung dahil nagyaman sila dahil sa parang mga knowledge nila or pinagdaanan, experiences. So kahit tanggalan mo sila ng pera, they know how to get back kasi alam na nila yung daan. Paano? Saka yung mga steps, di ba? So yung tanong, ano ba yung mga steps? Maganda siguro. Ikaw muna. Kasi sa akin, sa ating tatlo, siyempre, ikaw ang unang-unang pinakamayaman. Pangalawa, grabe naman yan. Ikaw yung buhay na patotoo. Grabe naman yan. Galing sa, alam na naman natin kung saan ka galing. Saan ako galing? Saan ako galing? Hindi ka naman mayaman dati. Pero grabe ka naman. Pero yumaman ka. Grabe naman. Diba? Nasa sarili mo. Actually kasi, galing naman ako sa sakto lang na pamilya. Sakto lang. Pero dumating yung time na nagrebelde ako doon sa nanay ko. I think lahat naman dumarating doon sa part na yon. Yung tipong gusto mo, ayaw mo na mag-aral, mga ganong moment and all. So, at the age of 18, nagsarili ako. So, parang... Si Brian hanggang ngayon nagsasarili. So, from 18 years old, namulat na ako sa adulthood times. Parang ganun. Kung paano to stand on your own, nang walang magulang and everything. So, parang tinry mo lahat nung tingin mo na kikita ka. So, yung time na yun, parang everything lahat na pagkakakitaan gagawin mo Talagang yumama ka sa pabango, di ba? Oo. So, buy and sell talaga siya. Doon siya nag-start. Pero after nun, after ako nagkaroon ng funds doon, biglang naloko ako ng jowa ko, nakuha yung mga pinaghirapan ko. Madaming ganyan naman Madaming ganyan. Nakakaloka. So, dumating yung time na every time may jowa ako, nababankrupt ako. Tapos kapag single ako, doon uli ako yung mayaman. Parang ganun. So, spiral siya. Pabalik-balik. Yayaman, magkakajowa, bankrupt, tapos yayaman ka uli. Pero kasi pag alam mo na yung technique do sa business, how to manage the business, paano pagalawin yung market ng business, parang doon, alam mo na lang siya balik-balikan kahit ilang beses ka madadapa. So, more likely, parang alam ko na yung marketing style ng mga buy and sell, mga ganun. Tsaka I guess, pag nadadapa ka, lesson yun Yun yung lesson mo na matututunan mong hindi naman na uulitin ulit. Pero sabi nga ni Chingitan, there's a shortcut na you learn from other people's mistake. Kumbaga yung mga pinagdaanan nila, huwag mo nang pagdaanan. Parang ganun. Well, sa akin, di-define ko muna ano yung pagyaman sa akin. Para sa akin, yung pagiging mayaman is not about buying your wants. But it's not about being able to buy your wants. But being able to afford your needs consistently. Para sa akin yun. Omsim. Yung halimbawa, wag naman, di ba? Halimbawa, may ma-ospital. May panggastos ka. Hindi ka magpapa-fundraising. Yung hindi ka aabot ng
di ka aabot ng hindi mo papag-aralin yung dapat mong pag-aralin dahil walang pang tuition. Omsim. Para sa akin yun yung Yun definition ng basically freedom. No? Financial freedom. Freedom na sinasabi nila na pag kumain ka ng restaurant, hindi ka nakatingin sa left, nakatingin ka dun sa right pagtingin mo sa menu. Pero ano pa rin yun? Nandun pa rin yun sa want. Naka-left ka nakatingin, hindi ka nakatingin sa right. Nandun pa rin yun sa want. Pero yung sa akin, sinasabi ko yung need. Yung needs. Yung priorities. Hindi ba middle class yun, no? Alin? Yung needs. Paano middle class? Diba? Kasi needs lang yun na ano mo eh. Parang, di ba ang mayaman, pati wants kaya niya kung tutuusin niya. Well, ganito, parang truthfully, kahit middle class, pagdating sa need, hirap. Sa panahon ngayon, kahit sa need, hirap ang middle class ngayon. Napaka-thin ng line ng, sabi ko nga napaka-thin ng line yung mayaman. Konti lang ng mayaman. Pero alam niyo ba, statistically, malaki nga yung middle class natin, pero hindi siya nagko-commensurate dun sa, hindi equal yung proportion ng mayaman, middle class, tsaka ng mahirap. Pinag-uusapan nga natin ng isang gabi, di ba? Kasi parang example, bakit may middle class pa rin na pumipila sa PCSO? Omsim. Isa kami dyan. So, classic example yan. Di ba? Parang yun yung point ko. Ano na kasi ngayon ang vague na nung definition ng middle class. Sometimes people would want to associate na middle class sila. Pero dahil nasanay na sila sa kahirapan, 'di ba? Parang hindi na nila kino-question na na may mali dun sa sistema or may mali dun sa na-experience sila. NPC na, no? Parang non-participating character. Actually, may binabasa ko nakaraan yung parang may table, yung mga salary. Yung if you're earning, nakita ko yun. if you're earning daw 9,000 to 15,000. Poor. If you're earning around like up to 20 to 30k, middle class ka na. Meron nga lower, may middle, di ba? May parang ganun So parang 20 to 30k, parang middle class siya, pero siguro low middle class. Tapos yung mid to middle class, that's like the 50 hanggang 80 or 100, ganyan. Parang apparently yung pinakamalakas daw kumita, piloto, pinakamalakas daw sumweldo, nakita ko sa tier. Clive, shout out sa'yo, Clive. Magpiloto ka na. Tapos doon tiningnan mo yung sahod ng piloto. 190,000 daw. 190,000. Pero ngayon, kung malakas ka sa Facebook. Nag-uusap nga kami ni Bray, hindi kami para magyabangan Sabi ko nung 190, Bray, 190 na to, kulang sa akin to. Hindi, tsaka ito yun, 190, magkano ininvest sa piloto? Magkano yung hours? Yung hours. Sabihin mo na. Yung hours. Parang may nakausap akong kaibigan na parang 7 million daw ang gastos niya sa 4 na taon niya. Oo, totoo. Pipiloto. Yung naggagawan lang kayo sa video, tapos pumuto. Investment mo. Diba? Sumahod ka ng 100. Sinong panalo? Hindi, wag mo i-kumpara yung sa'yo sa kanila. Pero, I mean, statistically speaking. Gets ko naman. Pero ako kasi, parang tingin ko, pagyaman, depende siya sa mga tao Like for example, may mga kakilala ako sobrang yaman. Parang tingin para sa akin mayaman na sila. Kasi may ari sila ng hotel, ng restaurant. Pero pag tinanong ko sila, sabi na, wala nga Parang kulang nga May I am not enough pa rin. May I am not enough. Parang feeling nila, hindi pa sila mayaman. Kahit sa perspective ko, di ba? Ang dami mo ng achievements. Pero wag muna tayong pumunta doon kasi again, it's a relative value scale May tinatawag na RVS. Define lang natin ano yung mayaman, ano ba 'yon? Parang okay. 'Di ba? Parang si Ramon ang very recently nagpa-interview. Bakit kaya siguro tatakbong presidente to. Kaya nagpapa-interview. Iba yung rich. Pero walang problema, wala namang at iba pa yun sa abundant. Ano lang yan. Nakita na natin yung definition nun, yung magkakaiba nun. Sige nga, i-define mo nga para alam nila. Para sa akin ang rich yun. Ano yung semantics niyan? 100,000 a month. Yung gross rich, income. Rich. Wealthy, yan yung mga, sabihin na natin, pero kulang pa rin yung medyo onting ones. Yung wealthy, yan yung mayaman. Mayaman talaga. Lahat nasa kanila na, pero kulang pa rin sila sa parang nade-depress pa din. Kulang pa rin sa yan yung madaming ganun yung pamilya, sira.
Parang ganon. Para sa akin, yung abundant, ito yung pinakaiba. Ito yung akala ng mga ibang tao. Laging ginagamit nila na tipong, kaya lang naman mayaman yan, sigurado ako may problemang iba yan. May ano yan. Yung ganon yung isip nila. Ito yung taong abundant. Yung abundant, yan yung maayos yung pamilya, maayos yung relationship sa mga kaibigan, tumutulong sa tao, yung needs and wants niya, kaya Pero niya. parang ang tanong ko, parang wait lang ha. Nilalagyan natin ng duality masyado eh. Parang ang sinasabi ng argument mo, Bri, bakit yung mahirap ba, does that guarantee na meron silang masayang pamilya? Exactly. Kasi ang comparison mo kasi, mayaman sila pero hindi kumpleto pamilya. Okay, punta tayo sa side ng mahirap. Bakit yung mahirap ba? Hindi ba sila prone na hindi maging buo yung pamilya nila? Hindi, ano nga yun eh. Kasi bagsak sila. Bagsak talaga. Hindi natin kasama sa equation yun. Ang sinasabi ko lang, yung para sa akin, yun yung definition ng tatlo. Yung pagkakaiba. That's how I define it. Ng wealthy, abundant, at saka ng... Iba yung abundant sa wealthy. Pero kasi sabi ng isang kong kaibigan, parehas lang silang sawi, 'di ba? Parehas lang sawi sa jowa. Sisimplihan ko yung argument. Parehas lang sawi sa jowa. Pero yung isa, sawi sa jowa, nandun sa bahay, nagmumukmok, walang panggastos, walang panglabas. Yung isa sawi sa jowa, nasa Hong Kong nagja-shopping. Saan mo gusto doon? Yun nga, mismo, Omsin. So, ang point ko, wag muna tayo dun sa internal wealth, internal abundance. Bago tayo pumunta dun muna tayo sa mababaw. Mababaw lang tayo kasi I'm sure ang nagigets ako ng mga nanonood na ang gusto nila paano ba yumaman eh. Kasi dun sa context nung nagtanong, ma'am, paano po ba yumaman? Parang ganon. Kasi alam na natin yun. Ang pagyaman talaga, it's within. I'm sure, narinig na rin nila yun. So, pwede tayong magmukhang nagpapaka-deep dito kapag sinabi natin ang tunay na abundance is within. 'Di ba? Pero alam na nila 'yon. Pero masarap din kasi yung may abundance ka within. And syempre may abundance ka sa labas. Iba 'yun. Yun nga yung para sa akin, yun yung abundant. Diba? Para sa akin, ano 'yan eh. Dapat sa negosyo na gagawin mo, dapat number 1% honest ka sa mga clients and customers. Saka magandang produkto mo talaga. So, parang dapat user ka rin ng ginagamit mo. Like, for example, ako yung mga perfume na binenta ko before, lahat yung ginagamit ko muna. So, parang kung ako, iniisip ko, kung ako ba gagamit tong item, gagamitin ko ba talaga siya or bibilihin ko ba talaga siya? Parang ganon. Tapos ako, pag nagbibenta ako, hindi ako bumibenta ng mga bagay na hindi ko ginagamit. Kasi I always think na pag hindi ko ito nabenta, hindi siya masasayang kasi gagamitin ko to. So parang yun yung parang number 1 business. Dapat fan ka and believer ka ng item mo or ng product na binibenta mo. Kasi parang sa spirituality, energy din yan di ba? Paano mo ba ibibenta yung isang item na wala ka naman tiwala dun sa item? Saka maaamoy nila yan. Yung energy, iba. Diba? Yun. Tapos, dapat honest ka talaga doon sa client mo. Huwag mo sila lalamangan. Huwag kang, alam mo yung huwag ka madamot sa freebies. Kasi, parang, be generous. Kaya pala spirituality, mandaming freebies. Ayun. Kasi, ano ba, minsan kapag may mga complaints, alam mo yung minsan kahit tingin mo kasalanan ng client, yung i-meet mo pa rin yung happiness nila sa kayong standard. Tama. Kasi, para sa akin kasi yung happiness na nabibigay mo doon sa ibang tao, parang in spirituality sense, energy exchange din yan na the more marami ka napapasaya, the more na mas magaan yung, balik sa'yo. Tapos, ano pa ba? Aside sa clients, doon sa mga tao na working with you, doon sa business mo. So, minsan kasi may mga employers na parang sobrang inaalipin nila yung mga staff, di ba? Na parang tingin nila hindi na tao kung ituring. Numbers driven masyado. Yun. Trigger yung aris ko. Kanina pa sunod-sunod yung delivery. Habang nag-shoot. In-order? Oo. Yung mga in-order ko sa Nike. Sana all. Mayaman! Sana all. Ayun. So, para sa akin ganun. Kasi, di ba, pag the more na yung mga taong tumutulong sa'yo sa business, especially sa production, if you give them the love, yung parang family na atmosphere,
And syempre, sila yung gumagawa ng production ng business mo. Yung energy na binibigay nila in serving yung clients or yung food preparation or kung ano man yan, may loving energy din. Kung isipin mo, kunwari, yung cook dun sa business, hindi siya masaya dun sa trabaho niya because yung boss, di ba? Yung sinigang naging lasang papaitan. O, diba? So, malalasahan ng client yon na parang bakit matabang yung walang passion. Yan. So, para sa akin, yun, number one, parang yun talaga para sa akin. Kung gusto maging umasenso sa mga business na mga gusto mong pasukin. So, it starts with good intentions. Omsim. Pangalawa, mas maigi kung merong cause. 'Di ba? Kung merong cause. Halimbawa, cause mo makatulong sa meron kang paboritong charity. Nga, yun yung cause. Or isa kang, for example, isa kang single mom na gustong pumayat at gusto mo yung makatulong sa mga single mom na gustong pumayat. Parang ganon. Magandang cause, di ba? Oh. And yung buyers mo, yung clients mo, yung customers mo, gusto nilang mag-associate dun sa mga binibilhan nila na merong cause. Yun. Di ba? Yung nakaka-relate sila. Kaya nga ngayon, sa panahon ng content, di ba, hindi na pwedeng business na walang muka. Kailangan ng business mo may muka. Kumbaga may taong umaharap na nakaka-relate yung mga buyers. Oo, hindi. Kaya nga nabawasan din talaga yung mga racket ng mga artista. Kasi yung mga brands ngayon, ang problema kasi sa artista, hindi relatable. Karamihan. Karamihan sa artista hindi relatable. Kaya yung mga brands ngayon nagiging mas matalino, mas gumagastos dun sa mga relatable influencers, creators. Number one, mas economical, mas mura. Hindi rin. Mas minsan, mura. Minsan mayaman, pero mas maano mas mura kaysa sa artista kung pag natin sa relative value scale ng commercial sa TV versus social media. Mas mura sa social media by so much. Malayo talaga difference. Ngayon yung mga content creator tumatalino. Oo. Imbes na magpabayad ako para mag-endorse ng product, bakit hindi na lang ako magkaroon ng product? Totoo. Bakit hindi na lang ako magkaroon ng sarili kong serbisyo? Mismo. Ngayon, yung mga artista tumatalino na rin. Nagiging content creator. Ngayon, yung mga brand tumatalino na din. 'Di ba? Totoo. Lahat talaga hindi mo ako maloloko. So, kaya kumbaga nasa panahon tayo ng pagbabago, no? Pero ang kagandahan dun sa pagbabago na yon, ang dami ring opportunity na nabubuksan. Ayun, Yes. mismo. Kaya hindi ako natatakot sa mga AI, yung mga ganyan. Matakot ka kung hindi ka marunong mag-AI, mag-computer or ano. Hindi lang yon, matakot ka kung hindi ka marunong mag-adapt sa change, kung wala kang adaptability. The more you resist change nga, the more ka mahihirapan. The faster you adapt to change, the easier it is for you. Parang ganun. So, ang daming opportunities. Diba? Ang daming opportunities ngayon. Sa totoo lang. I can list down 10 things, 10 opportunities for you. Hindi, tsaka ngayon, yung passion mo, may pera na. Hindi katulad dati, wala yung passion mo, mag-nurse ka, mag-engineer ka, mag-doktor ka. Diba? Kasi walang pera dyan sa painting mo. Ngayon meron na. It's how you market it. It's how you present it. It's how you give value. Number one talaga na kailangan nila ma-develop, matuto silang magbenta. Sales talaga. Pangalawa, attention. Yun talaga. Yun ang buhay ng yun ang buhay Sales. talaga. Sales. Pagbebenta. Pwede naman. Pero umpisahan mo doon sa mga bagay na gusto mo at ginagamit mo talaga. Para Yun. hindi ka malulugi kung sakaling mag-invest ka, di ba? Ako naalala ko nung bata ako, may mga pwesto kami sa palengke. May mga tinda kami RTW. Nagtitinda ako sa palengke, bata ako, susuot ako ng mga bra. Oo! Grabe yan. Susuot akong bra. Tapos gaganon-ganon ako, sasayaw-sayaw ako. Hindi man bumibili, pero nakahata ko yung atensyon. Ang cute-cute mo kasasabi. Pero kasi, advertisement pa rin yun. It's still advertisement. Naalala ko nga dati, kasi nanay ko may mga pwesto sa palengke dati. One time Sunday. Nagbenta ako ng lechon. Kumuha ako sa kaibigan ko yung Pingping eh. May libreng shoutout yung Pingping. Baka naman. Baka naman magpadala. Ping. Every Tuesday. Bumibili ako ng mga lechon sa Pingping.
ang binibili ko yung mga yung mga pang pamaksiw. Konti lang yung binibili kong, hindi kaya ng pera ko yung yung mga bubuong lechon nung una. O bila akong lechon. Siguro mga ako, 2 buwan ako, every Sunday, no? Magi-start ako 7 AM magbenta sa palengke. As early as 5 nandun na ako sa Pingping. 7 ako mag-uumpisa, tapos ako ng 10. Hindi ako abutan ng tanghalian. Ubos yung 12 kilos ko ng lechon. Why not? Ngayon, yung pwesto na yun, dahil hindi ko binabayaran sa nanay ko yun, may kumuha na nung pwesto. Oh. Yung nagtayo nung pwesto, ang binenta lechon. So, yun, ano yung lesson doon? Oo, maigi na marunong ka mag-sales. Pero kung hindi ka marunong mag-adapt sa change, yun, katulad nun, hindi ako nakapag-adapt sa change, kinain yung negosyo ko. Totoo yan. Tsaka pag hindi ka nagte-test ng produkto. At saka meron talagang kailangan mo ma-realize na meron talagang predatory. Predatory pricing, everybody is trying to be a predator to your business. Mismo. Ganin yan. It's either kainin ka ng buo or magpakain ka ng buo pero magpabayad ka. Kaya nga may mga merger acquisition na tinatawag. Yung nangyari sa Uber, di ba? Merger acquisition yan with Grab. So, kailangan mo maging matalino. Tama. Yun, hindi ako nakapag-adapt eh. Like for example, if pag-uusapan namin kagabi ni Oliver. Kasi yung Converge daw, sabi niya dati. Ito, bakit ba? Opinion lang naman. Yung Converge daw, parang dati sobrang bilis ng mga internet. Ngayon ba hindi na? Ngayon daw, nasa pawan na ng PLDT Fiber, yung bagong update ng PLDT. So parang ang nangyayari, di ba dati PLDT number 1, tapos lumabas yung Converge. May Globe pa. Or Globe ganyan. So parang na-threaten siguro si PLDT. Para sumabay ito sa change, in-upgrade niya siguro lahat ng services mga niya. services niya. Kaya ngayon, siya na uli yung fastest internet provider. So parang di ba? Pwede. Win-win naman. Actually ako naniniwala naman ako na maganda yung merkado ngayon eh. Madami opportunity na nag-a-arise eh. Problema na lang sa'yo kung talagang tamad ka or babalik tayo doon, victim mentality. Mismo. Kung parang feeling mo, biktima ka, wala namang nawalan ako ng trabaho kasi AI na. Nawalan ako ng trabaho kasi ganyan, mga uring manggagawa lang ako. Walang mangyayari sa'yo kung pupunta ka ng Menjola. Tas, wala namang mangyayari. Pero syempre, may balance naman yan eh. Kahit naman lahat naman yung injustice bumabalik at bumabalik. May natural balancing system ang universe. Libre energy, no? May natural balancing ang universe. Tama. Tapos sabi nga nila, kapag ikaw daw, kumita ka ng malaki, wag mo daw agad i-upgrade yung lifestyle mo. Ang i-upgrade mo daw, yung pagbibigay sa kapwa. Ay, totoo yan. Hindi, tsaka upgrade mo din yung sarili mo. Yung value mo. Like, training, mag-aral ka ng ganito, mag-ano ka ng... I-ano mo yung value mo kasi yung mga ibang tao gusto taas sweldo. Pero pag tinanong mo, tinataasan ko yung sweldo mo ngayon. Tataas ba yung benta ko? Hindi. Diba? Pero kung ikaw, valuable ka, may iba ka pang alam gawin, madami kang skills, tataas na tumal benta ko. It will commensurate sa sahod na idadagdag ko sa'yo. Parang ganun, di ba? So, mali rin yung taasan mo yung ano. Kasi, wala na. Pag umasa ka sa sahod mo, wala talaga. Para sa akin. Not unless CEO ka. Kung CEO ka ng kumpanya, kumpanya, dapat nakapag-masteral, grabe ang investment dyan. Kaya nga, di ba parang sabi, kailangan magkaroon ka ng multiple streams of income. So, walang problema dyan kahit nasa 9 to 5 ka, hindi excuse yan. Kasi pag uwi mo, pwede ka mag-develop ng skills during the weekends. Di ba? May family day, sure. But of course, buong araw ba yung family day? Hindi rin naman eh. Di ba? Minsan nagiging excuse lang eh kasi yun nga, nagiging tamad na lang, gusto na lang mag-Netflix. Yung mga taong paano ko gagawin to? May ano nga ako, si ganyan. Ikaw yan, iba yan. Parang, okay. Then end of conversation. Parang ganun. Pero yun yung paraan kasi. Kailangan mo talaga sa una, yung side hustle mo, i-build mo ng i-build. Hanggang lumaki yung kita sa side hustle, dumoble yung kita, makakaalis ka na ngayon sa trabaho mo and then focus your full energy sa side hustle mo.
Tapos pero kung merong pagkakataon dun sa 9 to 5 mo na halimbawa, kung meron namang work from home or kung merong position for yung tinatawag na hindi mo kailangan mag-report palagi, parang hybrid, yun na ba tawag doon? Hindi na natin alam yung mga terms sa corporate. 2018 ako nag-resign sa corporate eh. Oo. 'Di ba? Maraming time kasi given na yan eh, na yung time is limited. And truthfully, lahat naman tayo, we're all given 24 hours a day. Omsim. So, very fair yan. Di ba nga, nangyayari nga What daw you make of your time will make the difference. The real hustle happens between 7 p.m. until 11 p.m. Sabi nila. Kasi after office hours, yun yung real hustle. Kung ano yung gagawin mo dun, pwedeng yun ang magpayaman sa'yo. Nung time na na nasa corporate pa ako, isa ako sa pinakamalakas bumenta. I'm not saying ako pinakamalakas, pero isa ako sa pinakamalakas. Pero after talaga ng trabaho, katakot-takot na networking ang ginagawa ko. B2B yung business ko, yung trabaho namin. Syempre, kukuha kang leads eh. Nasa ako, kung saan event ako. Kung saan club, no? Kung saan club. After all. Ay, pasok talaga. After all, doon ko rin naman nakukuha yung mga kakilala ko eh. Very libra. Ngayon naman. Lahat ng ihil natin nasa club. Mamaya pala, nandyan ako sa DD. Kita-kita tayo dyan. Networking. Yeah. Ayun. Pero ito nakikita ko rin, yung mga pagiging successful din, nag-start din siya sa pagiging masipag. Totoo. Kasi iba kasi sasabi, paano ko yayaman? Pero nasa bahay lang sila 24 hours. Like, walang ginagawa. And so parang ang akin lang, parang dapat i-push mo lalo yung sarili mo kung malaki yung pangarap mo. Ayan. Siguro yan yung why. Parang natawa ako dun sa may post si may post si Oliver eh. Sabi ni Oliver, shoutout dun sa isang member ng spirituality team, si Oliver Posada. Sabi ng post ni Oliver, mahiya ka naman kay God. Kain ka ng kain ng lechon tsaka ng matataba. Nire-request mo kay God, good health. So, di ba, mahiya ka rin kay God. Humihingi ka ng, Lord, sana payamanin mo ako. Pero, nasaan ka? Anong ginagawa mo? Ayun. Pero yun nga yung mga request din pala natin, yung mga manifestations natin, prayers natin, yan, be mindful din pala. Kasi sometimes, ibang tao sabihin na, Lord, payamanin mo ako. Tapos biglang natatanggal sa trabaho. Diba? Biglang natatanggal sila sa trabaho. Kasi nga, yung trabaho, hindi ka papayamanin. Yun. Omsim. Alam ni Tio Bray dati yan. Lord, payamanin mo ko, biglang nawalan ka ng jowa. Kasi saksakan pala ng gasos yung jowa mo. Ganon? Yun. Saglit, saan galing yan? May nagkwento lang sa akin. May nagkwento lang sa akin. Bakit pinabalik niyo sa akin? Ako kaya di ako nagjojowa eh. Nakakabawas ng yaman. Ayun, so mga simple na bagay na ganyan. So, dapat be ready to accept kung ano yung minanifest mo. Kasi baka mamaya, pray ka ng pray, sinasagot na pala yung prayers mo. Tapos, bakit naman ganito? Bakit naman ganyan? So, always see the things sa different perspective. Kung ano ba talaga pinapahiwatig sa'yo ng mga bagay-bagay. Hindi, tsaka, yun nga daw ang sign na yung manifestation mo magkakatotoo na eh. Pag shaky na, sobrang puta. Nawalan akong trabaho. Hiniwalayan ako na ganito. Doon minsan, ma-excite ka na eh. Pero na-experience nyo ba? Kasi one time, yung sa TV namin sa bahay, nakita ko kasi yun sa mall. So sabi ko, uy, magkakaroon ako ng ganitong TV, ganyan. Tapos after few weeks, biglang may mga pumasok naman sa akin na funds. So parang pwede ko na siyang bilhin kasi may pera na ako. Pero mas pinili ko mag-travel. So sabi ko, okay lang yan, may TV pa naman kami sa bahay, hindi naman ako lagi nanonood. So ang ginawa ko, nag-travel na lang ako, ginamit ko hanggang nakalimutan ko na yung gusto ko yung TV. Tapos biglang one time, nabasag yung TV namin. Kasi sabi ko, di ba may old TV pa naman ako. Oo. Nabasag. Nasagi, no? Nasagi. Nasagi. Yung alam ko, sasagi. Nabasag. Oo. So parang, wala kang choice kundi bumili ng bagong TV. So doon ka sa point na parang, bibili ba ako yung TV na pangit o bibilin ko na lang yung gusto ko na TV? Hanggang doon ko na-realize na parang kaya siguro siya nabasag kasi nag-request ako kay Universal, gusto ko ng bagong TV. Tapos nagbigay naman siya ng... Saan mo nga na may ilalagay yung bagong TV kung may sakapan TV? Oo. Kaso Bakit? Pwede naman dun sa baba para makapag-Viva Max sila anding. Pwede.
ang problema kasi, sabi ko, hindi mo na ako bibili kasi may luma pa akong TV. So, parang naging blockage yung lumang TV para i-avail ko yung Abundance. So, tatanggalin niya yung blockage. So, tinanggal niya. So, wala akong choice. Nabili ko na yung TV. So, yun yung istorya nun. So, minsan, may mga ganyan tayo na, na request. So, biglang mamaya, ayaw mo nang tanggapin. Kasi, bigla ka nalang maghihinayang, parang worth it ba to? Pero, nirequest mo yun di ba? Oo. So, dapat be aware talaga tayo sa mga inaano natin sa universe. Kaya si Kuya Nomer, sabi ko sa kanya, sabihin mo na ready na ako magjowa. Kasi hindi pa nga ako ready. Kasi sa sinabi wala naman akong papalitan Ikaw may papalitan kang TV. Ako wala akong papalitan. Ayaw ko nga magdagdag Ayaw ko nga maglagay. So, imagine, yun yung sa akin ang tunay na abundance. Kaya kung marami. Oo. Yabang ang putya. Oo. Yan na naman tayo, bababas na naman tayo. Papogi nyo daw. Kalbo. Alan Gay. Anak di Christy Fermin. Kaloka. Yan, binabasa namin yung mga bash nyo. Binabasa. Kita nyo naman, nag-reply nga ako di ba? Keep them coming, guys. Natatawa kami. Pero yun nga, siguro, if the Lord is making you wait, prepare to receive what you ask. Diba? Pero para sa akin naman kasi, hindi niya ipapadala yan kung alam niya hindi ka ready. Mismo. So, bakit minsan magda-doubt pa tayo na, am I worthy to accept these blessings? Diba? Minsan naman, ibibigay niya. Tapos biglang, hindi ka kasi ready, nawala. Ngayon, alam mo na, hindi ka ready. Pinatikim ko lang sa'yo, pero ibibigay niya ulit sa'yo. Para may realize mo na, huwag ka makulit. Hindi ka pa nga ready. Example, ano yan? Diba? Dami. Dami na. Magbigay ba ako na example? Dami din. Ako sa akin sa buhay ko, daming ganun na hindi ka pa ready. Na ako, like, for example, dati, gusto ko sumikat. Banda ko. Ando na. Biglang, hindi pala yun. Ano pala, content pala. Yun nangyari. Looking back, naiisip ko ngayon, kaya pala hindi binigay sa akin nun. Kasi kung binigay sa akin nun, grabe yung ego ko. Baka kung ano nang ginawa ko dun sa ano na yun, sa blessing na yun. Dahil kasi napaka-egoistic ko, napaka-materialistic ko. Tsaka parang pinakita lang sa'yo na possible, no? Pero possible yun. Pero yun, kumbaga, na-realize ko. Na ngayon, unti-unting binibigay kasi nagiging ready ako. Alam ko na yung, di ba, alam ko nang tumulong, alam ko nang, kumbaga, i-highlight nga natin ulit yung pagtulong, Bray. Ano yung lesson natin dun sa mga, yung mga Jewish, sa mga rabbi? So, mabalik tayo dun sa, ano nga ba yung sikreto ng pinakamayayamang lahi sa buong mundo, which is the Jewish, yung mga Jews. Ang mentor ko, Jewish. Shout out to Mr. David Elephant. Parang tatay ko na yan. Ang mga Jewish kasi, ganito ginagawa pala nila. Every year, meron silang isang event or parang Hanukkah, sa Hanukkah yata nila ginagawa to during the Hanukkah. Yung Hanukkah hindi namin alam. We might be wrong. Yung Hanukkah is parang Thanksgiving ng US or sa atin Pasko, tawag natin, di ba? Ang ginagawa pala nila diyan, nagpe-pledge sila yung rabbi nila mismo. Nagpe-pledge for them. Yung rabbi magsasabi. Ikaw, Dayan, ipe-pledge mo ngayon $100,000 ngayong year. Grabe yun. Ikaw, maiiyak ka na lang. Iyak na lang. Ganun na lang yung gagawin mo. Pero kailangan mong tanggapin yun. Here's why. Kasi the reason that you are not receiving enough is because you are not giving enough. Yun. Mismo. Diba? Yun. So, nakalagay naman talaga yan sa Bible, sa Torah, yung tithing. Yung 10%, yung ikapu. Nakalagay naman talaga yan Kung sinabi ng Diyos, kailangan mong gawin talaga. 'Di ba? Nabahiran lang ng kung ano-ano nga kasi nga 'di ba parang masama yung ikapu or ganyan, parang inobliga, parang ganyan. Pero yung sa kanila, ganun talaga. Pinipledge nila for ano nangyari? So pinipledge na nila for the year yung yun nga, yung donation or yung gift giving nila. Tapos kaya sila yung mayaman. Mas malaki yung kinikita nila. For whatever reason, basta parang magic.
Ganun na lang. Huwag mo na isipin kung paano. Subukan mo na lang muna. Pero what's the concept behind it? Let's go back to the Bible, to the written scriptures. I forgot the passage. Kung naalala mo. Parang may passage ba sa Bible na sinasabi ni God na meron yan. Do not challenge me. Di ba sabi niya, huwag mo akong i-challenge. Huwag mo akong i-test. Do not test thy God. But when it comes to charity, you can test me. You can test me. Parang ganun. So yun yung pinagbabasihan ng mga Hudyo. So parang surprisingly, the more they give, binibigay sa kanila 5 times pa. Totoo yan. Kumbaga, yung hiningi sa'yo ng rabbi, Diyos ang gagawa ng paraan para makapagbigay ka. At ma-meet mo yun. Totoo yan. Yun ang sikreto ng mga Jew. Kumbaga, pwede mo nga daw talagang i-test si God pagdating sa charity. Ang tanong dyan, ano yung amount? Yung amount daw should be uncomfortable. Oo. Yung talagang medyo may sakit ng onte. Yun yung amount. Which is nag-work. Sa atin, nag-work. Sa akin, yung unang-unang na-receive ko na monetization sa Facebook, nag-commit ka agad ako na pang-donate ko sa mga batang may cancer. Ang expectation ko bago ako ma-monetize, sabi ko, Dayan, normally mga 3 buwan, sabing ganyan, bago ma-monetize. Nung nag-commit ako, kinausap ko yung sa may charity, yung sa foundation. Hala, pag-register ko ng ng Facebook ko, nung gabi mismo na yon, maniwala ka, na-monetize ako. Nung gabi mismo na yon, di ba? Pag-sign up ko, monetize ako nung gabi. So, yun, medyo uncomfortable yun nung sabi ko magdo-donate ako. Ikaw, Bray, paano nangyari sa'yo? Ganun din. Dahil idol kita, umano na rin ako doon na nag-ano na rin ako kasi okay. Nung buong buhay ko, hindi pa ako nagbibigay. I don't believe in giving. Ang utak ko is yung mga bata sa kalye. Ano yan? Mga scam yan. May sindikato yan. Pinapakain mo, sindikato. Yung mga foundation, tingin ko, peperahan ka lang yan. Hindi naman yan. Hindi rin makakatulong. So, hindi ako tumutulong. Ganun lang ka, Pero ngayon, gusto kong subukan na, kasi nung nakilala ko yung sarili ko, nalaman ko yung purpose ko, my purpose pala is to help people and to, alam mo yun, tumulong. You have to discern, hindi naman lahat. Pero ibig sabihin, tumulong. So, ginawa ko, tinulungan ko. Yun din, okay siya sa akin. Kumbaga, hindi pa naman ako yumayaman ng todo, pero ibig sabihin, maharamdaman mo yung sa akin yung feeling sa loob na wow. Tapos i-send sa'yo ako sa akin ito yung highlight Magse-send ng picture si Simon. Shout out sa'yo sa Simon yung binibigyan namin. Foundation of Hope. Channel of Hope. Foundation. Kaya send niya yung picture sa'yo, nakikita niya ang dami mong napasaya. Ang dami mong dahil sa donation mo, ito yung parang yun pa lang, parang wow. Hindi mo walang halaga ng pera na parang you made a difference. Alam mo yun, parang, tsaka syempre, andun din yung nanay ko na, kumbaga, I want to make her proud na nakikita niya yung anak ko tumutulong sa may cancer. Parang ganun. So, yun, sa akin. So, kung ikaw ngayon, bago tayo mag-parting, kung ikaw ngayon nahihirapan, subukan mo to. Yan, ito. Sabihin natin 500 kung talaga nahihirapan. Kung kaya mo yung 1,000, kung ano yung uncomfortable sa'yo. Kuha ka yung pera na yon, yung 1,000, yung 500. Labas ka ng bahay. Wala kang ibang dala. Wala kang pamasahe, yun lang. Okay? Pumunta ka ng palengke, pumunta ka ng convenience store. Teka lang, walking distance to yung sinasabi ni Mamer. Maglakad ka lang. Huwag kang magdala ng sasakyan, huwag kang magdala ng kotse. Baka mami, pumunta ng Cubao, walang pamasahe. Hindi ko natapos yung podcast. Ano daw sunod? Game. Punta kang palengke, punta kang convenience store. Yung dala-dala mong pera, kung 1,000 yan. Bumili ka ng noodles, bumili ka ng tinapay, bumili ka ng inumin, iced tea, para sa mahihirap, Bray.
ubusin mo 1,000 mo. And habang bumibili ka, enjoyin mo. Okay? Wow, I can afford noodles. Wow, I can afford tong tinapay na to. 'Di ba? Ngayon pamili mo na. Pabalik papunta sa bahay ninyo. Lahat ng binili mo na yun, lahat ng madaanan mong taong nakikita mong nangangailangan, ibigyan mo. Bigyan mo. Huwag ka magtira. Hanggang makauwi ka. Yun lang yung gagawin mo. Hindi ko nasasabihan anong mangyayari. Huwag ka mag-expect kung anong mangyayari, basta gawin mo lang. Huwag ka mag-isip. Subukan mo. Tapos kung pag nagawa nyo na, comment. Tingnan mo yung resulta. Yun. Actually, hindi lang sa balik eh. Yung pakiramdam. Hindi ko ipagpapalit yung pakiramdam. Yun lang. Yun hanggang doon na lang yung clue mo. Hanggang doon na lang. Yun. That's it for this episode. Maraming salamat sa GK Clothing at Local Recipe Clothing. At syempre, Doc Jonah Seneca. Same. GK Clothing, Dr. Jonah Seneca, Spirituality Team. Thank you, T. Radio. Saka Strictly ni Tio Bray. Yan. Dami na eh. Dami na. Daming sponsorship. Blessing and blessing. Yeah, blessing. Okay, blessing. bye-bye. Thank you. Thank you so much for coexisting in our show. Don't forget to follow us so you never miss an episode. If you'd like to spread the word, please feel free to share about the show on social media using the hashtag #CoexistPodcast and be sure to tag us. Also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist Podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light.